So magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Ito medyo mainit-init pa at alam naman nating lahat at naibalita ito sa mainstream media na tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang PNP chief si General Torre at inanunsyo yan sa pamamagitan ni Secretary John Vic Remulla. Pinanood natin yung press conference ni John Vic Remulla at pinakinggan natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos si General Torre. Pero habang pinakikinggan ko yung talumpate o paliwanag ni Secretary Remulla ay hindi niya malinaw na nabanggit kung ano ba ang naging dahilan. Maliban na lamang dun sa mga katagang may nalabag na patakaran o batas si General Torre. Kasi alam niyo, nag-umpisa ito sa pagkakaintindi ko, sinabi ni Don Vic Remulla sa command of responsibility dahil para sa kaalaman ng lahat, nung maupong Chief PNP si General Torre ay yung number 2 man na si General Nartates ay inilipat niya sa Mindanao. So parang lumalabas dinimog niya si Nartates at well, parang ganun na nga, parang ganun na nga senaryo na naiintindihan ko sa Bagamat hindi binanggit ni Secretary Remulla yung pangyayari na yon, pero nung sinasabi niya at paulit-ulit siya tinatanong ng mga press nung oras na para makapagtanong ang mga journalist sa kanya, ay hindi pa rin talaga direktang sinasabi ni Secretary Remulla ang dahilan, maliban na lamang doon sa parang lumalabas na internal problem ito. Dahil nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng Chief PNP at ng NAPOLCON na kung saan hindi pala dapat na o walang karapatan o direktang karapatan si General Torre na mag-alis ng mag-demote basta-basta ng isang high-ranking official, lalong-lalo na ito ay ikala ko sa kanya nang hindi kumukonsulta sa NAPOLCOM o walang approval ng NAPOLCOM. So, yun ang pinakapangkalahatang naintindihan ko doon sa paliwanag ni Secretary John Vic Remulla. At nanood naman tayo nung iba't ibang mga vlog dito sa social media nung mga kritiko na kampe sa administrasyon at kampe sa mga Duterte. Dahil alam naman po natin na si General Torre ang umaresto kay Pastor Quepuloy at si General Torre din ang umaresto kay Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nadala si Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa Netherlands. So, pinanood natin yung ano ang spekulasyon nila kung bakit natanggal si General Torre. May nagsasabi na internal problem ito sa pagitan ng PNP chief at ng NAPOLCOM. May mga nagsasabing dahil yumabang daw si General Torre at nag-overstep siya sa boundary ng kanyang tungkulin at siyempre tuwan-tuwa yung mga pro Duterte dahil siyempre galit sila kay Torre dahil
Si Torre nga ang umaresto kay Pangulong Rodrigo Duterte at yung isa ng mga spekulasyon ay ililipat daw siya ng ibang posisyon sa gobyerno. So, kung mapapansin nyo sa title ng aking video, ay para bang meron na akong sariling konklusyon kung bakit natanggal sa pwesto si General Torre. Well, yun lang naman ang sa akin dahil syempre hindi naman tayo pro o anti-government o Duterte. Kumbaga ito lang yung aking naobserbahan. So kaya ako nasabing parang pinulitika si General Torre dahil una, alam naman natin na meron ngayong krusada o may crusade si Pangulong Bongbong Marcos at sa pananaw ko, ang nais niyang iwang ligasiya sa kanyang presidency ay malinis ang katiwalian sa gobyerno. At alam naman po natin na si General Torre ay loyal at laging sumusunod kay Pangulong Bongbong Marcos. So, inaasahan ko na kapag dumating na dun sa punto na may mga politiko na involved, lalo na't mga high-ranking public officials na ang pinag-uusapan, ay syempre ang unang mangunguna sa pag-aresto sa kanila ay si General Torre. At si General Torre, sa ating pananaw, ay walang kinikilalang posisyon. Hindi ko ipinagtatanggol si General Torre. Ang pinagbabasihan po natin ay yung mga nakaraan niyang accomplishments. Dahil alam naman natin lahat na dalawang prominenteng tao ang kanyang inaresto. Si Pangulong Rodrigo Duterte nga at si Pastor Quebuloy. Si Hodang magkabakli-bakli ang mga patakaran, tamang paraan ng paghuli sa kanila, ay wala siyang pakialam. Dahil nasususugan siya o nababackupan siya ng Pangulo ng Pilipinas. Saan pumapasok dito yung sinasabi kong parang pinulitika siya? Isa pang ika nga nagtulak sa akin para pinulitika siya. Kung matatandaan ninyo, mga isang linggo nang humigit ang nakararaan ay nagbitiw ang NBI director na si Director Santiago at ang kanyang dinahilan ay parang sinisirahan siya o pinipressure siya ng mga matataas na tao o sinisiraan siya ng matataas na tao para masira ang kanyang reputasyon. Bagay na ayaw naman siyempre ng kahit na sino, kaya nagsumiti siya ng irrevocable resignation. So, dalawang institusyon o dalawang ahensya ng ating gobyerno na alam natin na tapat at handang sumunod sa utos ng Pangulo, ang nadali ng mga tao na nasa likod. Kasi hindi naman sila pwedeng mawala kung walang lumakad. Kung walang lumakad sa kanila para matanggal sila sa pwesto. Hindi ako pwedeng maniwala na ang dahilan kung bakit natanggal, lalong-lalo na si General Torre, ay dahil nag-overstep siya sa kanyang tungkulin o lumagpas siya sa hangganan ng kanyang tungkulin. Diyan papasok yung mga kontrobersya ngayon na dinidinig sa Senado at malamang sa Kamara na mga flood control projects na maanumalya.
yung korupsyon dyan. At kapag ika nga, nakabuo na ng matitibay na ebidensya laban sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, itong dalawang ahensya na to ang siguradong maaatasan para umaresto at magsampa ng kaso laban sa kanila. Paulit-ulit ko rin sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang tao lamang. At ang kanyang pinamumunuan ay binubuo ng katakot-takot na mga tao. Magmula sa Senado, sa Kongreso, hanggang sa mga local government units. Na kung saan, alam naman natin na pagdating sa mga ganyang maaanomalyang proyekto, lahat sila ay involved dyan. Paano? Kung may mga politiko na palang hawak o may listahan na ng mga politiko na hawak si Pangulong Bongbong Marcos at bigla na lamang niyang iutos sa PNP chief kung sakasakalit nandun pa si General Torre, kagyat silang susunod. At syempre, mangangailangan si Pangulong Bongbong Marcos ng suportang legal. At diyan naman papasok ang NBI sa pamumuno ni NBI Director Santiago. So itong dalawang tao na to ang nakikita kong pinaka makatutulong sana kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang krusada para linisin ang gobyerno ng mga politikong korap. Hindi ko kayang sabihin kung sino yung mga taong ika nga lumakad, nag-pressure kay Pangulong Bongbong Marcos para tanggalin o gawa ng paraan na mawala itong mga nasabing opisyal na to. Pero siyempre, mga ideya na kayo kung sino yan. May mga ideya na tayo. Yan ang sa akin. Kasi kung ang ikakatwiran nila ay nag-overstep, may mga nalabag na panuntunan, may mga nalabag na batas, ang isang General Torre, mababaw na dahilan niyo. Kasi napansin ko doon sa mga kampe sa administrasyon, para bang mas hina-highlight nila yung senaryo na nag-overstep siya o lumabag siya sa batas, panuntunan ng kung anong ahensya ng gobyerno. Hindi nasunod yung ganitong patakaran. Kumbaga, maliliit na lang yun. Maliliit na problema lang yun na pwedeng palampasin. At kung hindi mabigat, ika nga, ang dahilan. O hindi mabigat yung mga tao na kumumbinse, nag-convince kay Pangulong Bongbong Marcos para alisin itong mga nasabing individual na to, itong mga opisyal na to, hindi mawawala sa pwesto yung dalawa na yan. So, meron akong mga ika nga dahilan kung bakit napuwersa si Pangulong Bongbong Marcos na ika nga ibitiwan yung mga tao na yan. Pero tingnan natin kasi pwede rin naman tayong magkamali. Ito ay spekulasyon ko lamang. Pero nakatitiyak ako na pinulitika ito. Dahil kung hindi ito sinusugan ng isang taong malapit sa Malacanang, mababaw na dahilan ang ika nga nag-overstep sila sa kanilang hangganan o boundary. Mabigat yung pinanghahawakan ng mga tao na to. Tandaan ninyo,
may mga kongresista, may mga mayor, may mga governor na involved ng malaki sa korupsyon. At hindi ako pwedeng sumakay doon sa pilit ding sinasabi ng ilang mga kakampi o yung sinasabi na nating mga bayarang vloggers na ililipat si General Torre ng posisyon. Wala ng posisyon na pwedeng ika nga may sapat na puwersa, may sapat na kapangyarihan para umaresto ng mga korap na matataas na opisyal. Wala. Hindi siya pwede sa NBI dahil siyempre, alam naman natin na kailangan knowledgeable ka sa batas. At hindi rin ako pwedeng ika nga maniwala doon sa sinasabi nila na ay huwag na natin banggitin yun at baka magkaroon pa na mas hahaba pa yung paliwanagan. Pero nakatitiyak akong yun ang ilan sa mga dahilan kung bakit natanggal ang isang General Torres sa posisyon. Inalisan nila ng atakdo si Pangulong Bongbong Marcos. At itong video na to ay makakabit doon sa isa pang video na aking gagawin. So, abangan niyo po yun. Where ika nga napakaraming pwedeng maging dahilan. Ang isang bagay na natitiyak ko lamang, hindi na natin malalaman ang katotohanan. Dahil ito ay napapalibutan ng politika. Tandaan nyo, ang posisyon ng Chief PNP ay appointed ng Pangulo. At si General Torre ay tapat sa aking opinion sa Pangulo. At kung ano ang sasabihin ng Pangulo, kay si Hoda kahit sino, aaresto rin. At hindi rin pala ako pwedeng maniwala na yung pinauusbong nilang dahilan na nagpaplano raw na tumakbong Pangulo ng bansa si General Torre at yun na nga yumabang siya. Alam nyo, yung mga pulis, yung mga chief PNP, natural lang na yumabang yan. Ang mahirap lang sa mga taong yumayabang, mali ang ginagawa. Kayo na rin na magdesisyon yan. Kayo na rin ang magdesisyon yan kung tama ba ang ginagawa ni General Torre. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre aabangan natin kung ano ang sasabihin ng palasyo dahil syempre aabangan din natin kung ano yung magiging tugon ni Yusek Claire Castro kapag tinanong siya ng media patungkol sa kung ano talaga ang totoong dahilan kung bakit inalis sa pwesto si General Torre. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.